Hi there, Gian here. Andito na naman ako sa harapan mo ngayon kasi may message para sa'yo si God. Sabi niya, sabihin ko daw to ngayon sa'yo. According to Joshua 1:5, no one will stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsaken you. So this is the promise of God sa bawat isa sa atin. Sa'yo. Ngayon, nasa mga kamay mo kung tatanggapin mo si God. Kung yayakapin mo siya sa buhay mo. So still yung topic natin is patungkol sa practicing the presence of God, na ibig sabihin pinamumuhay natin sa buhay natin ngayon, nakasama natin yung presensya ng Diyos. At ito pong verses na to, ito yung sinabi ng Diyos kay Joshua. No one will stand against you all the days of your life. As I wished with Moses, so I be with you. I will never leave you nor forsaken you. God will make you indestructible. Ikaw ay iniingatan ng Diyos. Ang tanong, sinong pwedeng makagapi sa'yo kapag nasa kamay ka ng ating Panginoon Diyos? Walang magbabagsak sa'yo hanggat ikaw ay nasa mga kamay ng ating Panginoon Diyos, hanggat iniingatan ka ng ating Panginoon Diyos. God present will make you, us, victorious. Ang presensya po ng Diyos ang makapagtatagumpay sa atin. Kung si Moses, si Joshua, hindi niya iniwan at tinulungan niya maging matagumpay sa buhay, ganun din po sa atin sa present time. Kasi yung Diyos ni Moses and Diyos ni Joshua ay Diyos natin ngayon. So, kailangan is paniwalaan natin. I-accept natin itong promise ng ating Panginoong Diyos sa atin, na tayo ay tatagumpay niya, sapagkat yung Diyos natin ay sobrang may mabuting kalooban. Yung pangako ng Diyos natin kay Joshua, applicable po yan sa buhay natin ngayon, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. God will never leave us nor forsake us. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Sasamahan tayo ng Diyos sa buhay natin. So, anong battle na meron ka ngayon? Paano ba natin ma-apply sa buhay natin itong verse na to? Kasi dapat bago mo angkinin itong verses na to, dapat alam mo kung ano yung pinanggalingan nito, kung ano yung background nito, para manamnam mo kung ano yung gustong message na iparating sa'yo ng verse na to. So, sinabi ng Diyos kay Joshua, I will never leave you nor forsake you. Pero, merong pinapagawa yung Panginoong Diyos kay Joshua. Yun yung kailangan mong magpakatatag at sundin ang kautusan. Basahin mo kung ano nilalaman ng kautusan, namnamin mo ito, at para alam mo kung paano mo to i-apply sa buhay mo. At kapag in-apply mo to, magiging matagumpay ka, magiging successful ka. Ganun din po sa buhay natin. Hindi tayo pababayaan po ni God. Sasamahan niya tayo sa laban natin sa buhay. Pero, you have to fight the battle. Kailangan ikaw mismo magpatatag ka. Kailangan ikaw mismo hindi ka susuko. And ready ka to fight the battle because God is with you. Live according to the word of God. Sabi niya, kailangan sundin mo kung ano yung nasa kautusan. Basahin mo ito at namnamin mo at i-apply mo sa buhay mo. Ito po yung kinakaligtaan ng bawat isa sa atin. Kasi nakafocus lang tayo sa victory, sa success, and sa prosperous life. Pero, hindi natin namamalayan, merong pinapagawa
paano natin makukuha yung pangako ng Diyos sa atin? You need to live according to the Word of God. Hindi ka, kumbaga, parang mas magiging safe ka at dapat mas active ka na mamuhay. Pinapamuhay mo yung salita ng Diyos. So, yung Bible po kasi, ito po yung guide ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Ito yung ginawa ng Diyos para makausap niya tayo, para makakonect siya sa atin, para meron siyang iparating na message para sa atin sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Pag-aralan natin to at ipamuhay natin. Kasi kapag ginawa natin na pinag-aralan to, pinamuhay natin, dinamnam natin yung salita ng Diyos, inintindi natin, yung promise niya uunlad ka at magtatagumpay ka. This is the greatest secret na kailangan natin i-apply sa buhay natin. Read, meditate the Word of God. Kasi kapag ginawa mo yon, sisiguruduhin niya, uunlad ka at magtatagumpay ka. May promise yung Diyos kay Joshua. Ganon din po sa atin. Kaya lang, kailangan natin gampanan yung tungkulin natin. Gagampanan ng Diyos yung tungkulin niya, nasasamahan niya tayo, pero kailangan natin gampanan din yung tungkulin natin. At napaka-blessings natin kasi meron siyang binigay na kaparaanan para tayo ay matulungan. Huwag mong kalimutan, basahin yung aklat ng kautusan kasi ito yung magiging patnubay mo sa buhay mo ngayon. Araw at gabi, kung kaya mo, mag-dedicate ka ng time kasi ito yung time din na pwede mong kausapin yung ating Panginoon Diyos. And meron akong short prayer na pwedeng i-share sa inyo today. Lord God, now I know the main secret of God's victory. Please teach us, Lord, to have a discipline when it comes to reading, meditate, and following your words. Let me live according to your principle. We pray in Jesus' name, and hope you like this verses. Thank you everyone, and God bless, because God loves you.